Hello po mga ka-everyday learners. So in this video, pag-aaralan po natin ang patungkol sa pag-aaral na nakabatay sa proyekto. So without further ado, let's go to our new topic. So lahat ng mag-aaral ay gumagawa ng mga proyekto sa dulo ng isang unit. So ito po yung pag-uusapan natin, ang pag-aaral na nakabatay sa proyekto o yung kanilang ginagawang sariling paggawa ng mga project o mga gawaing ipinapagawa ng isang guro. So ang mag-aaral na nakabatay sa proyekto ay umiikot din sa mga proyekto, ngunit binibigyan daan nito ang mga mag-aaral na lutasin ang mga issue sa totoong mundo at makabuo ng mga bagong solusyon sa mas mahabang panahon. So yung pagpapagawa natin sa kanila ng proyekto makakatulong po sa kanila upang mapalinang nila yung kanilang mga kakayanan o yung mga ipinapagawa natin sa kanila o kaya yung mga ipinapasolve natin sa kanila. Nakakatulong ito sa mga estudyante para gawin itong mga bagay na ito sa mga pinapagawa nating assignment o sabihin nating project o group project. Nakakatulong po ito sa kanila. Ginagawa ng PBL na mas masaya at nakakainganyo ang klase habang natututo. So sabi ko nga, ano na po tayo ngayon sa panahon po natin ay student center na po tayo, at ang mahalaga ay natututo yung estudyante sa kanyang sarili. So nauso na rin yung mga self-paced na mode ng learning ngayon o ng pag-aaral, na kung saan ay malaya ang estudyante na na-explore niya yung pagkatuto mag-isa. Hindi katulad ng traditional way na puro teacher center na lang ang talagang sentro ng pag-aaral. So minsan madalas na observe ko rin yan, halos aadpukin ng estudyante dahil nakapokus lang ito sa guro, at ang kadalasang nagsasalita ay ang guro. So siyempre pag kahit ikaw nakikinig na estudyante, ang tendency niyan ay makatulog ka dahil hindi ka nagsasalita o wala kang participation. So nakakantok po yun. So ngayon, sa makabagong paraan ng pagtuturo, ang kagandahan yan ay participation na, no? Kumbaga give and take na, o salitan yung pagsasalita o pagbibigay ng mga kanilang kaalaman, no? So natututo rin ng mga guro, no, sa ganung sistema ng pagtuturo. Balikan po natin ito, at sabi rito, ginagawa ng PBL na mas masaya. So mas nagiging masaya yung pag-aaral pagka ganito yung estilo o style ng pagtuturo, na kung saan binibigyan din natin sila ng ng mga activity na nakakainganyo ang mga klase habang natututo. So nagkakaroon sila ng encouragement matuto sa mga pinapagawa natin sa kanila. Ang mga mag-aaral ng bagong nilalaman at nagkakaroon ng mga kasanayan tulad ng pagsaliksik. So yung natututunan din nila dyan yung research, no? Mahalaga po yung tinatawag nating research sa kanilang pag-aaral, no? Pagtatrabaho ng nakapag-iisa at kasamang iba, critical na pag-iisip at iba pa. Sa aktibong paraan ng pag-aaral na ito, nagtatrabaho ka bilang isang gabay. So dito, bilang isang guro ay mistulang na lumalabas na ikaw po ay gabay lang. Okay? So tulad nga na sinabi ko, facilitator na lang tayo dun sa nakarang nating topic, na ang teacher ay lumalabas na lang na facilitator, where na hinayaan po natin ang mga estudyante na matuto para sa kanilang mga sarili. At dyan papasok yung self-paced learning, no? At pinangangasiwaan ng inyong mga mag-aaral ang kanilang paglalakbay sa pag-aaral. So nangangasiwa na dyan sa ating modernong pag-aaral ngayon ay ang mga estudyante na mismo. Ang pag-aaral sa parang ito ay maaring humantong sa mas mahusay na pakikipag-ugnayan at pag-unawa, pasiglay ng kanilang pagkamalikhain, at itataguyod ang panghabang buhay na pag-aaral. So natututo silang mag-aral ng kanilang sarili, at nagiging malikhain din sila sa ganitong paraan ng klase ng pag-aaral pag pinapagawa natin sila ng mga proyekto o mga gawain, no? So ang pag-aaral na batay sa proyekto nga, no, ay napakaganda, no? Mga halimbawa ng pag-aaral na nakabatay sa proyekto sa makabagong paraan ng pagtuturo.
So dito may makikita po tayo ng mga listahan dito ng mga idea sa ibaba para sa higit ng pang inspirasyon. Okay, katulad nito no, mag-film ng isang dokumentaryo sa isang isyong panlipunan sa iyong komunidad. Lalo na yung mga talakayan, kunyari ang subject po ay social studies, tapos bibigyan natin sila ng pagkakataon na gumawa ng isang proyekto o isang gawain na kung saan may kinalaman dito sa community. O yung kunyari pagsusurvey, pagtatanong, so nakakatulong yan para mas lumawak ang kaalaman ng ating mga estudyante. Tapos kasama din po yan yung magplano, mag-organize ng isang party o aktibidad sa paaralan. So din nakakatulong din yan para sa socialization ng mga bata, no? Pakikipag-usap, tapos pag-organisa. Ito po ay mahalaga din, lalo na pag sila po ay nagtatrabaho na kung saan magagamit nila itong mga skill o kakayanan na ito. Then kasama din dyan gumawa at mamahala ng isang social media account para sa isang particular na layunin. Yan. Maganda rin ito ipagawa sa kanila, no, lalo na sa ating panahon natin digital age. Napakaganda nitong ipagawa sa mga estudyante. Masining na ilarawan at suriin ang sanhi, epekto, solusyon ng isang suliraning panlipunan. Ibig sabihin sobrang populasyon at mga kakulangan sa pabahay sa malalaking lungsod. Yan, yung mga pinapagawa natin ng mga ganitong mga bagay ay napakaganda nito, na kung saan talagang sila yung self-explore dun sa kanilang mga proyekto. Then tulungan ng mga lokal ng tatak ng passion na maging neutral sa karma, katulad ng mga ganyan. So nakalagay lang kasi yan dito, no? Then pag-aaral na nakabatay sa pagtatanong. Ito ay pinakamahalaga din, no? Na natututo sila dun sa pagtatanong ang mga estudyante. So ang pag-aaral nakabatay sa pagtatanong ay isang uri rin ng aktibong pag-aaral. Okay? Sa halip na magbigay ng lecture, sisimulan mo ang mga aralin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tanong. So yung mga tanong na yan, ang nangyayari nito ay nabibigyan natin ng pagkakataon na ma-express ng isang estudyante yung kanyang kaalaman o pagkaunawa dun sa mga bagay na itinatanong natin o sa mga bagay na patanong mong kumbaga ano na yan patanong mong paraan para sila po ay lumabas yung kanilang yung kanilang kaalaman sa mga bagay nito, problema o senaryo. Okay, so kasi nagkakaroon ng nagkakaroon yung mga estudyante pag tinanong po natin yan, na susubukan natin yung kanilang kakayanan, ng kanilang pag-iisip kung paano nila susolusyonan yung mga problema o yung mga tanong na ating ibinibigay sa kanila. Kasama rin dito ang pag-aaral na nakabatay sa problema at hindi masyadong umasa sa iyo. So yun nga, yung mga problem solving, for example sa mathematics, inayaan natin sila na sila po yung mag-solve niyan. Kung ikaw po ay mathematics teacher o kung hindi man, kung anumang subject yan, ay nakakatulong ito sa kanila para paunlarin ang kanilang mga sarili pagdating dun sa bagay ng pag-aaral na yun. Sabi nga, hindi nakaasa sa atin. Sa kasong ito, mas malamang na maging facilitator ka kaysa isang lecturer. So, sa pagtuturo natin, kailangan lang naman dyan ay sa first day, lecture ka. Tapos sa second day, pwede kang maging magbigay ng mga mga aktibidad o kaya proyekto para hindi ka rin masyadong pagod as teacher, no? Kasi pag araw-araw ka nag-lecture, so mahirap yun. So dapat meron kang, kunyari Monday, ang gagawin mo ay magturo, then second day magpa-activities ka o kaya magpa-report ka, para din hindi naka-focus lang sa yung klase ng pag-aaral. Kumbaga give and take na natututo ang isang estudyante sa pamamagitan niya at na-explore niya yung kakayanan niya. Okay, sabi nga kasama rin dito ang pag-aaral nakabatay sa problema. Yun nga, no? At hindi na masyadong aasa dun sa sa teacher. Kumbaga nagiging facilitator na lang yung isang guro o isang teacher o isang professor kaysa maging lecturer lang siya na. Kailangan saliksik ng mga mag-aaral ng paksa ng nakapag-iisa o kasamang isang grupo na sa iyo na para makahanap ng sagot.
Okay, no? So binibigyan din natin sila ng pagkakataon na maging grupo yung kanilang pagsasaliksik sa mga bagay na yun, sa mga paksa. Kasi sabi nga, no, mas marami nag-iisip, mas maganda yung nagiging kalalabasan nito kung hindi isa lang yung nag-iisip, no? Mas mabibigyan nila ng diin, mas mabibigyan nila ng mas magandang mga kasagutan yung mga tinatawag nating pag-aaral, no? Ang pamaraang ito ay nakakatulong sa kanila na magkaroon ng maraming kasanayan sa paglutas ng problema at pananaliksik. Yan nga, no? Kasi pag maraming nag-iisip yan, mas mabibigyan nila ng lunas yung mga problema at yung kanilang mga research na ibinigay mo sa kanila. So, mga halimbawa ng pag-aaral na nakabatay sa pagtatanong mo, pwede natin ito nang subukang hamunin ng mga mag-aaral na una, maghanap ng mga solusyon sa hangin, tubig, ingay, liwanag na polusyon sa isang partikular na lugar. Pwede natin itanong po yan, no? Paano nila gagawa ng paraan yan, o kaya naman magtanim ng halaman, okay, o mga beans ang pinakamadali at hanapin ang pinakamainam na lumalagong kondisyon. So, pwede rin natin pasiyasat sa kanila, no? Siyasatin, kumpirmahin ang ibinigay na sagot sa isang tanong. Okay, no? So, dito mo na itetest yung kanilang talino, kakayanan sa bagay na ibinigay mo sa kanilang tanong. Halimbawa, isang patakaran, tuntunin na inilapat na sa iyong paaralan upang maiwasan ng pambubuli, o kaya naman, no, mula sa kanilang mga tanong, maganap ng mga paraan upang malutas at magtrabaho sa pagtugon sa mga isyong iyon. Okay. So siguro hanggang dito lang tayo. Next time ay mag-aaral na naman tayo ng mga panibagong pag-aaral. No? So with that, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.